Siyempre, new month, new series at ang ating pong series for the month of November is entitled Countdown. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, Countdown. Kung ikaw naman ay mag-isang nanonood, i-type mo sa comment section, Countdown. Yan, nasubukan nyo na ba yan yung countdown, di ba, pag New Year? Ewan ko, I don't know about you, pero may mga countdown na hindi kaaya-aya sa mata, may mga countdown na malungkot, at lalong-lalo na po kapag kayong countdown ng buhay ang pinag-uusapan. Yan po yung pag-uusapan natin for the whole month of November. Countdown, life is too short to be wasted. Ewan ko I don't know about you. Tanungin ko kayo. Napansin nyo ba na parang kung minsan, lalong-lalo na pag sa probinsya, ang tagal ng oras? Pagka nasa probinsya ka, parang ang tagal ng oras, yung mga, lalo-lalo na mga nasa probinsya ngayon. Pero may mga pagkakataon na kahit nasa Maynila ka, lagi mong iniisip na matagal ang oras. Pero akala natin matagal, pero sa totoo lang hindi. May mga pagkakataon na dahil sa akala natin marami pa namang panahon, sa pag-aakala natin na malakas pa naman ako, lagi naman may next time, lagi naman may tomorrow, pero just try to imagine kung tutusin sa buhay at ang buhay natin napakabilis lang. Para po siyang hangin. Alam niyo ba ang buhay natin sa mundo? Para po siyang hangin. Hindi mo siya nahahawakan pero ramdam mo na dumadaan. Sa mga nakaranas ng brownout, para siyang kandila. Yung ilaw ng kandila, unti-unting nauupos habang tumatagal. And bago mo pa mamalayan na napakabilis na pala ng panahon, tapos na oras mo dito sa mundo. Kaya kung mapapansin mo, ilang taon na ang lumipas, sino dito napansin yan? Ang bilis ng panahon, kahapon lang estudyante ka, pero ngayon nanay ka na. Shout out sa mga nanay. Ang bilis ng panahon, nung parang kahapon lang estudyante ka, ngayon nagtatrabaho ka na. Ang bilis ng panahon sa mga may edad na, shout out sa mga mami, sa mga lola. Ang bilis ng panahon, parang kahapon lang malakas ka, pero ngayon ang bilis mo nang mapagod. Sino dito mabilis mapagod? Yung aakit ka lang sa church, parang hingal na hingal ka na. Alam mo, meron ako naisip dyan, by the way. Sa mga nagsasabing, yung iba kasi, totoo naman talagang nahihingalin sa third floor. Alam mo, nung kinakausap ako ni Lord nung una rin, parang hinihingal ako. Inimpress sa akin ni Lord sa puso ko? Mag-exercise ka kasi during the week. Naglalakad ka lang kasi kapag linggo.
So, dapat pwede palang tignan natin ninyo ano, na dapat pala during the week, nag-exercise ako, kumakain ako ng tama. Uy, maganda yan ha. Kahapon lang kasama mo pa yung mga mahal mo sa buhay, pero ngayon, nasa ilalim na sila ng lupa. Ilan sa kanila yung mga dinalaw nyo ngayong araw ng mga patay? Kasi life is too short to be wasted. Ang katotohanan, masakit. Ito masakit na katotohanan. Kaya lang, ang pinakamasakit na katotohanan, maraming mga nabubuhay ngayon. Matagal na. Some of you are living 40 years, 30 years, 20 years, pero wala pa rin kabuluhan yung buhay ninyo. Busy pa rin kayo, pero walang direction sa buhay. Napakarami mong ginagawa, pero walang kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo ba, pwede kang maging busy sa mundong ito, pero walang kabuluhan sa mata ng Diyos yung ginagawa mo. At sa dulo po ng ating buhay, gaya po ng sinabi ni King Solomon sa Ecclesiastes, marirealize na mga tao na yon na lahat pala ng mga pinaghirapan ko ay meaningless. Can you type that in the chat, meaningless? Kung ikaw ay may katabi, sabihin mo, meaningless. Sige, come on. Sabihin mo, meaningless. Kapatid, yan, thank you sa mga nag-type. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo na habang maaga pa, tanungin mo na ang sarili mo, saan ba napupunta yung mga oras ko na ibinigay sa akin ni Lord? Yan. Pangalawang tanong, ginagamit ko ba ito para sa Diyos? O sinasayang ko lang ito para sa mga bagay na lilipas din na wala naman talagang eternal value? Now, yan yung pag-uusapan natin yan sa Ecclesiastes chapter 12. By the way, Ecclesiastes chapter 12 verses 1 to 8, yan ang pag-uusapan natin. Maririnig natin ang sulat ng yung huling sulat ng isang hari. Matandang hari, ang pangalan po niya si King Solomon. Siya yung nakaranas ng lahat, kayamanan, karunungan, kasiyahan, nakaranas siya ng tagumpay, pero sa dulo, imagine niyo sa kanyang writing, masasabi niya, walang kabuluan ng lahat. Maliban na lamang kung maalala mo ang iyong manlilika. Yun. Lahat ng ginagawa mo ngayon meaningless, maliban na lamang nakilala mo talaga ang Diyos. Imagine niyo, grabe yan ha. Imagine mo, matapos subukan ni King Solomon ang lahat, under the sun, yan yung kanyang sinasabi. Napagtanto nitong hari na ito na walang tunay na saysay ang buhay, walang tunay na kaligayahan ng buhay kung walang Diyos sa buhay. At dito sa mga verses na pag-uusapan po natin habang kayo ay nakikinig, binigyan po tayo ni Solomon ng matinding huling hamon. Last challenge, last writing niya ito eh. Alalahanin mo ang Diyos habang may oras pa. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, alalahanin mo? Kung yung patay nga, inaalala mo eh. Kung yung ex mo nga, inaalala mo pa rin yung sakit na idulot niya eh. 'Di ba? Kung yung sweldo mo nga na hindi na pasweldo sa'yo dati sa dati mong kumpanya hanggang ngayon naalala mo eh. Hindi ba dapat si Lord din? Alalahanin natin ang Diyos habang may oras pa. Bakit? Kasi darating po ang panahon, hindi mo na kaya. Darating po ang panahon, wala ka ng lakas. Darating po ang ang panahon, ang tanging natitira na lang sa iyo ay harapin ang kamatayan. Kaya ngayong araw po na ito, hayaan niyo pong buksan po natin ng ating series, no? Pag-usapan po natin ang 3 importanteng oras. Ilan daw? 3 importanteng oras sa buhay po natin na kinakailangan mong maunawaan bago pa mauli ang lahat. Today, this morning, join me in our topic entitled 3 Critical Times of Life. 3 importante na oras sa ating buhay. Kung ikaw ay nanay, kailangan mo itong mapakinggan. May edad ka na, kailangan mo itong mapakinggan. Kung ikaw ngayon ay bata, lalong-lalo na kailangan mo itong mapakinggan para hindi masayang yung oras na pahiram sa iyo ng Diyos. 3 critical times sa buhay. Know them before it's too late. Una, pag-usapan po natin, verse 1. Sabi po sa Tagalog, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan. Uy, kabataan. Mamaya explain ko, para lang ba sa bata itong topic na yan, Pastor? Explain ko yan mamaya. Bago dumating ang masamang araw at sumapit ang mga taon na iyong sasabihin, wala akong kaligayahan sa mga ito. Yung sa mga ito, tinutukoy dyan ni King Solomon, yung buhay, yung karangyaan patungkol sa mundo. So, sabi po ng English, basahin natin, remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Ano yung 3 critical na bagay na dapat na importanteng oras sa ating buhay na dapat po natin malaman? Una, the best
time. Pwede po bang type nyo sa comment section, the best time? Kung ikaw naman ay may katabi, sabihin mo, the best time. Yung the best time na yan po yung oras ng pag-alala. Remember. Now, mga kapatid, gusto ko pong pakinggan ninyo itong maigi. Yung salita pong remember sa Hebrew, hindi lang yan yung, ay, naalala ko, ay, okay. Wala pala akong Alzheimer's, hindi pala ako makakalimutin. Yung salita pong Hebrew dyan, yung salita pong Hebrew ng remember, hindi lang yung basta maalala. Hindi lang yung, oh yes, ay may Diyos pala, ay may asawa pala ako, ay may boss pala ako, ay nag-aaral pala ako, hindi yan yung ganyan. Ang ibig sabihin ng remember dyan, pakinggan nyo maigi, kapag ka nakuha nyo itong next kong sasabihin, makukuha nyo yung buong ibig sabihin ng lahat ng sasabihin ko. Pag sinabi pong remember, ang ibig sabihin po niyan sa Hebrew, to act upon that remembrance. Ibig sabihin, sumunod ka. Yan. Hindi lang maalala, sumunod ka. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Kaya pag sinabing remember your Creator, ang sinasabi lang ni Solomon dyan, sundin mo ang Diyos. Yung iba sa atin, naaalala lang si Lord kapag ka heartbroken. Yung iba sa atin, naaalala lang si Lord kapag wala ng pera. Pag naka-iPhone na, hindi niya na naalala Diyos. Yung iba sa atin, naaalala lang ang Diyos kapag ka lugmok na sa problema. Pero kapag ka paldo-paldo, masaya, hindi na naalala si Lord. Yung iba sa atin nga, naalala lang si Lord kapag ka may sakit na, may karamdaman eh. Tapos pagka pinagaling na ni Lord, ayaw na naman magsimba. O, yan ang ibig sabihin. Kaya pag sinabing remember your Creator, alalahanin mo si Lord, hindi lang maalala mo, sundin mo si Lord. Bakit? Kasi kailangan mo si Lord araw-araw. Sundin mo ang kanyang kalooban at umasa ka sa kanya sa lahat ng panahon. Hindi lang sa panahon na lugmok ka, kundi sa mga panahon na ikaw ay tumatamasa ng pagpapala. Pag sinabi ni Solomon, remember your Creator in the days of your youth. Shout out sa mga youth sa panahon natin ngayon, di ba? Yay! 12, 13 na ako. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Hanggang 19. Ay, hindi na ako youth kasi 20 na ako. Sa panahon natin, young adults po ang tawag dyan. Young people, sa mga teenager. Pero alam nyo ba ang ibig sabihin ng youth sa Hebrew? Siyempre, Hebrew word yan, original language yan, ginamit lang yung salitang youth para may iparating sa atin. Pero ang pinaka-original meaning yan, Pastor, kasi youth, para sa youth pala yan, labas na lang ako dito sa Zoom. Hindi. Tandaan mo, hindi ito, yung youth na word dyan, hindi yan tumutukoy sa edad. Pag sinabi pong in the days of your youth, yan po yung season ng kalakasan. Pakisabi sa mga may edad na, with humility kalakasan. Ibig sabihin, ito yung panahon na kaya mo pang kumilos. Sino dito nakakakilos pa kahit senior citizen na? Yan si tita sa Nangka, sa Barangka. Nagtaas na kami, nagtitinda pa yan sa gabi. Minsan napupuyat pa yung kakatinda ng balot pagka inaabutan namin dyan sa Barangka dati. Si Sister Ning. Imagine niyo mga senior yan. Yung youth dyan, hindi ibig sabihin na 12 to 19. Hindi exempted yung mga nanay, yung mga 30s, 40s, 50s hanggang 60s. Kung may nanonood pa dito na 70, hindi ka exempted. Yung youth dyan, yan yung panahon na kaya mo pang kumilos. Pastor, 60 na ako, kaya ko pang kumilos. Pasok ba ako dyan? Pasok ka dyan sa youth. Sino dito nakakapagtrabaho pa? Pasok ka dyan. Sino dito nakakapaglingkod pa? Pasok ka dyan. So, ibig sabihin yung youth dyan, ito yung panahon, ito yung peak season ng buhay mo. Yung malakas pa, may sigla pa, nangangarap ka pa, may energy ka pa, may pagkakataon pa. Ang sinasabi lang ni Solomon, gamitin nyo yan para sundin ng Diyos. Alalahan, ulitin ko pag nakgets nyo yung sinabi ko kanina, yung remember dyan, hindi lang maalala. Yung remember dyan, sundin. Why? Bakit kinakailangan gamitin nyo daw yung panahon ninyo habang nabubuhay ka, dapat sundin mo si Lord? Bakit sinasabi yan? Pakinggan maigi. Kasi darating ang panahon, hindi mo na kayang gawin ang mga ginagawa mo ngayon. Hanggang may pagkakataon kang mag-aral ka. Yan ang sinasabi lagi sa akin ng nanay ko. Hanggat may pagkakataon kang magluto ka. Hanggat may pagkakataon na magtrabaho ka. Hanggat may paano naman sa spiritual life? Hanggat may pagkakataon na maglingkod ka.
Kasi pag mahina na yung katawan mo, hindi ka na makakapaglingkod ng kagaya ng paglilingkod ng mga malalakas pa. Darating ang panahon, hanggat meron kang pambigay, magbigay ka na. Darating ang panahon, wala kang maibibigay, wala ka ng resources. Kaya sabi, importante, sabi niya, before the evil days come. Sa madaling salita, bago pa maulihang lahat, ibigay mo na yung todo mo sa Diyos. Kaya lagi ko sinasabi yan sa mga kabataan, sa mga high school and college students, kailan pa kayo magsiseryoso sa paglilingkod kay Lord? Pagka nagdadialysis na kayo? Kailan pa kayo magsiserve kay Lord kapag kaputol na yung mga daliri nyo? Hindi ko sinabing hindi na makakapag-serve ang nagdadialysis. Hindi ko sinasabing hindi na makakapag-serve ang naputulan ng daliri o kamay dahil sa papaputok pag New Year. Ang point is this, habang kaya nyo yung the best niyo ibigay nyo, yan ang point. May papakita ko sa inyong picture. Yan, isulat nyo yan. Ilabas nyo yan dyan. Ang tawag dyan ay rocket. Yan. Sino dito nakakita na ng rocket? Yan, syempre sa TV, no? Iba naman, nakakita na siguro sa social media. Isipin nyo yung rocket na yan, ha? Kailan ginagamit ng rocket ang pinakamalakas niyang fuel o gasolina? Hindi kapag nasa taas na, hindi kapag hindi umaandar. Pakinggan nyo maigi, ginagamit ng rocket yung gasolina niya, yung fuel, sa umpisa. Yung mga unang segundo ng pag-launch, 1, yung pinakaunang segundo, yung first 5 to 10 seconds, pakinggan nyo maigi, first to 5 to 10 seconds ng pag-launch ng rocket, bakit ginagamit yung pinakamatinding lakas ng fuel? Kasi critical yun. Kung hindi makakalipad ng maayos ang rocket, babagsak ito kapag hindi na gamit yung matinding lakas ng fuel niya. Pakinggan nyo maigi. Ganon din po sa buhay. Habang nasa youth ka, congratulations, yung mga nandiritong senior citizen. Yay! Hindi pa pala ako OP dito, youth pa rin kasi ako. Ibig sabihin, habang may lakas ka, gamitin mo pa rin para sa Panginoon. Ibig sabihin, habang meron ka pang hininga, gamitin mo yan sa ating Panginoon. Pakinggan niyo po ito maigi. Build your relationship with God at sunset. Don't build your relationship with God at sunset. Build it at sunrise. Ibig sabihin, habang malakas ka pa, i-build mo yung relationship mo. Hindi ko sinabing hindi na makakapag-build ng relationship pag mamamatay na. Sayang kasi yung panahon mo. Iba kasi sa atin ang mindset. Tsaka na ako babalik kay Lord kapag nakuha ko na yung mga pangarap ko. Hindi ba pwedeng habang kinukuha mo yung mga pangarap mo, kasama mo si Lord? Tsaka na ako magsiserve kay Lord kapag katapos ko ng college kasi busy ako sa school, university pa naman ako nag-aaral. Hindi ba pwedeng habang nag-aaral ka sa university, kasama mo si Lord? Nagsiserve ka kay Lord? Tsaka na ako magsiserve kay Lord kapag napagawa ko na yung bahay ko. Hindi ba pwedeng habang pinapagawa mo yung bahay mo, sumusunod ka sa Diyos? Don't give God your leftovers. Marami kasi sa atin, ibinibigay lang yung the best kay Lord. Sige, labas mo dyan sa PowerPoint yan. Don't give God your leftovers. Marami kasing mga tao ngayon nagsasabi, pag stable na ako, tsaka na ako maglilingkod kay Lord. Maniwala kayo, may mga kasama tayo ngayon sa Zoom meeting. Naglilingkod sila ngayon kay Lord. Negosyante sila. Pero I have seen their days. Meron tayong mga kasama dito na nakita ko yung panahon na sila ay nakabike, mga panahon na naglalakad, pawis na pawis, gusgusin, kumbaga sa term na mga nanay, uhugin. Kasama nila si Lord, lalong-lalo na kapag naging successful ka na. Iba sa atin yung mga matanda, tsaka na ako magsiserve kay Lord kapag retired na ako para full-time. Hindi. Kahit nagtatrabaho ka ngayon, pwede ka mag-serve kay Lord. Come on, somebody. Sino dito naniniwala na kahit young professional ako, kahit nanay ako, makakapag-serve pa rin ako kay Lord. Hindi excuse ang pagiging may anak, hindi excuse ang busy sa trabaho, hindi excuse ang may pinagdadaanan para hindi makapag-serve kay Lord. Ang totoo, kaya hindi ka nagsiserve kay Lord, hindi mo lang talaga siya priority. Yan ang mabigat.
Priority natin yung trabaho natin, pero hindi natin sinasama si Lord. Kaya ang binibigay natin, tsaka na ako magsaserve, tsaka na ganito, pakinggan nyo maigi ito. Tira-tira yung binibigay natin kay Lord. Give God your best time, not your spare time. Ulitin ko, give God your best time, not your spare time. Pastor, iba-iba po yung nakikinig ngayon. May mga matatanda, may ngipin o wala, may mga bata. When is my best time? Tanungin niyo ako, dali, sabihin niyo, kailan? Come on, sabihin mo sa katabi mo, kailan? Type mo sa comment section, kailan? When is the best time for me to serve the Lord, for me to obey the Lord? The answer is now. Hindi ka dapat magpatumpik-tumpik pa. I-re-evaluate mo na yung mga priority mo ngayon. Itanungin mo yung sarili mo. Yung schedule ko ba, nakasentro ba kay God? O nakasentro lang sa comfort ko? Yung papayag lang akong umattend sa mga ganyan-ganyan kapag may time ako. No, you don't find time for God. You make time for Him. Because first and foremost, He is the one who makes time for you. He saved you. Tanungin mo sarili mo, si Lord ba ang Lord ng oras ko? Si Lord ba ang Lord ng pera ko? Yan, mabigat yan. Yung oras pwede mapag-usapan, pastor. Pero pag pera usapan, no way. Kung hindi, ang sagot mo sa lahat na yun, kung hindi nakasentro ang buhay mo, ang pera mo, paano maisisentro kay Lord? Paano mo maibibigay yung the best time mo? Yung talent mo at saka yung treasure mo kay Lord. Yung puso mo nga wala sa Kanya. Serve God while you are still strong. Mga kapatid, for the past 16 years of my full-time ministry, I have seen people in deathbed. Yung nakaratay na, pastor, gusto ko pa pong mag-serve kay Lord, wag muna nawa ako kunin ni Lord. Wala naman pong masama sa ganong desire. Pero ang point, sabi ko sa kanya, sa isip ko, how I wish, nung bata ka palang tita, sana nag-serve ka na kay Lord. Inubos mo yung oras mo sa paghahabol sa pera, sa mga pangarap mo na hindi naman kalooban ng Diyos. Pwede naman po kasing magkapera habang sumusunod sa Diyos. Huwag niyo pong isipin na kapag dinala kayo dito sa church, tatanggalin yung karapatan yung magpayaman. Pwede pong magpayaman. Meron pong umaattend dito they got their first million while serving God. Pwede ka magtrabaho na hindi nasasagasaan yung Sunday service mo. Kaya nga lagi ko sinasabi, kapag yung trabaho mo, hindi ka na nakakasamba tuwing linggo, umpisahan mo ng manalangin ng panibagong trabaho. Kasi baka hindi kalooban ni Lord yan. Kasi ang kalooban ni Lord, sumama ka sa pagsamba natin. Best time. Pastor, bakit binigyan mo ng diin yung best time? Magugulat kayo sa mga susunod 2 points. Ano yung crucial? Kasi dito sa best time na to, dito ka dapat nagtatanim. Hindi lang ng pera, nagtatanim ka dapat ng effort sa pagsunod kay Lord. Kapatid, bakit sinabi ko ito? Kasi maikli lang po ang buhay. Maikli ang buhay natin dito sa mundo, pero ang buhay natin sa kabilang buhay, eternal. Kaya habang may lakas ka pa, habang may pagkakataon ka pa, habang may sigla ka pa, sundin mo na ang Diyos ngayon. The best time to serve and to obey God, hindi pag lumaki na ang mga anak mo, hindi kapag ka nagkapera ka na. Kahit wala kang pera, pwede mo pa rin sundin si Lord. The best time to serve and to obey God is now. Sabihin mo nga, sign nga kayo ng ganito, now. Come on, gusto ko makita yung mga now. Come on, yan, sa Barangka, sa Laguna, sa Marikina, sa Marilao, yan, nakikita ko si Ijad now. Praise God, now is the best time. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pangalawang point. Una, best time. Crucial moment yan, yung best time. Huwag niyong pabayaan yan, yung prime mo. O, ngayon, ito na. Verse 2. Hanggang verse 8 to, expound natin yung verse 2. Remember Him before the light of the sun, moon, and stars is dim to your old eyes. Pakinggan nyo poetic itong binabasa natin, hindi to epistle, hindi to writing sa church. Writings ito ng isang hari, poetic ito. Sabi niya, to your old eyes, it has something to do with your eyes. And rain clouds continually darken your skies. Hindi mo na makita. Verse 3, remember Him before your legs. Pakisabi nga, legs. Uy, kanina mata. Kita nyo? Yung kung gaano ginawa itong metaphor na ito,
hinalintulad ngayon ni King Solomon sa katawan, mata. O ito naman, eyes. Ito naman, shoulder. Remember him before your legs. Yan, legs. Sino dito nakakalakad pa ng maayos kahit minsan ginagout? Ako, aamin na ako. Parang 3 months ago, nagka-gout ako. Oh. Ayan, kakakain ng tawilis, tamban, yung mga, di nga ako kumakain masyado ng red meat, pero tinira ko naman yung mga isdang matataas sa purine. Yan, sa mga 30s, nandito na. Alam niyo yan, pag nagbibilang na kayo ng ng bad cholesterol at saka good cholesterol. Tignan nyo to Sabi niya, your legs, before your legs, the guards of your house starts to tremble, and before your shoulders, the strong men stoop. Remember him before your teeth. Ito naman, teeth. Binanggit din dyan, ngipin. Your few remaining. Sino dito kompleto pang ngipin? Yan. Sino dito nakompleto yung ngipin dahil sa pustiso? Congratulations. Ito pa. And before your eyes who've been looking through the window see dimly. Verse 4. Remember him before the doors to life's opportunities. Pakinggan. Hindi lahat ng oportunidad kakatok ulit. Ngayon pa lang, kapag may kumatok na opportunity at galing sa Diyos, grab mo na before it's over. Verse 5, remember him before you become fearful of failing and worry about danger in the streets. Before your hair turns white, sino dito maputi ng buhok? Si Pastor, maraming puting buhok na. Verse 6, remember your Creator now while you are young, before the silver cord. Ito na. Pumunta na siya sa kasangkapan of lifespans and the golden bowl is broken. Ibig sabihin yung laman, mamaya explain ko ano ibig sabihin yan. Don't wait until the water jar is smashed at the spring and the pulley is broken to the well. Yung pulley, di ba, sa mga balon may ganyan? Verse 7, for then the dust, ito na. For then the dust will return to the earth. Ibig sabihin, yung katawan mo babalik sa lupa pag namatay ka. Wala kang madadala sa langit. And the spirit will return to God who gave it. Point number 2, dapat alalahanin din po natin the bad times. Come on, sabi mo sa katabi mo, bad times. Diba may kanta for good times and bad times. Yung bad times po, ito po yung oras ng paghina. Shout out sa mga may edad na. Nararamdaman nyo na yan, alam ko. Alam mo yung feeling na dating lahat kaya mong gawin? Sino dito ng bata ka nakakatumbling? Alam mo one time? Di ba ng mga kabataan tayo, nakakapag-tumbling pa ako. Yung walang kamay, ang tawag nila doon, jablo Ewan ko kung inabutan yan sa mga batang 90s. Pag tumatumbling kami sa may damuhan ng bata ko, kaya ko yun Yung jablo, tapos sa may foam naman, nakakapag-vertical ako nung payat ako. Pambihira, last year ba yung Pastora? Meron kaming pinuntahan ni Pastora AJ na parang, activity sa Eastwood. Yung parang may trampoline, yung may mga ganon. Pambihira, lumundag lang ako sa trampoline. Tapos, yung tinry ko pa rin gumanon, sabi ko, yay! Ang sarap maging bata. Pambihira, nahilo na ako. Sabi ko, iba na. Hindi na pala yung kagaya ng dati. Yung dati, kaya pa magpuyat. Ngayon, sino dito banda? Meron nga dito, alas 10 Alas 10, nagsha-shutdown yung... Sabi ko, brother, nagda-drive, alas 10. Gumaganong-ganon na yung mata. May umiidad na ba sa atin, kaya pang tumakbo, pero ngayon hindi na. Yung iba sa atin, nakakakain dati ng sangyup, pero ngayon takot na Masakit na yung balakang. Sino dito masakit na yung balakang? Yung tuhod, ang dami ng reklamo. Pero habang tumatagal, napapansin mo, mas bumibilis ka pa lalong mapagod. Mas matagal ka makarecover. Pag may sugat ka, mataas na kasi yung blood sugar mo. Ayan, mas madalas ka pang, alam mo yun, napapasabi ka na, tumatanda na ako. Yan yung gustong sabihin. Yan yung gustong sabihin ng salita ng Diyos, yung sulat ni Solomon. Sabi niya, remember your Creator bago pa mangyari ang mga bagay na to. Ulitin ko pag sinabing remember, sundin mo ang Diyos bago pa mangyari na manghina ka. Hindi sinasabi ng Bible na hindi mo na kayang sundin si Lord kapag nagkasakit ka o nanghina ka. Ang point, mas makakapag-serve ka kasi ng todo kay Lord habang malakas ka pa. Kaya sinabi diyan, the sun, the moon, lalabo mata mo. Yan ang ibig sabihin. Yung legs, manghihina katawan mo. Yung ngipin, mababawasan ngipin mo. Di ba may kanta, kahit maputi na Yung hearing, sino dito minsan hirap na makapakinig?
Kaya ako, 'di ba pansinin niyo minsan lakasan mo dito ako, kasi mahina na yung kanan ko, eh. Dito ako. Kaya 'pag halimbawa meron akong, disciple na ayoko mapakinggan lagi yung paulit-ulit na complain niya, dito ang inaano ko sa kanan. Kidding aside. Kaya 'pag nagka-counseling ako kaliwa, ano ano po, ano, okey, okey. Sinasabi ni Solomon, reality check, lahat tayo dadaan diyan. Lahat tayo manghihina kahit gaano kadalas ako sa gym, someday manghihina pa rin ako. Hindi ko sinabing masama. Ang point, yung physical joy ng katawan natin, lahat yan lilipas. May mga bagay na pinapahalagahan kayo sa mundo ngayon, yung kagandahan, yung kalakasan, yung health natin, yung kasikatan, lahat yan, hindi mo mapapansin, darating ang bad times, manghihina tayo. Why? Kasi ang katawan natin hindi permanent possession. It's a temporary rental. Temporary lang yan. Yung katawan niya, hindi ko sinabing hindi nyo naalagaan. Ang point, huwag kayong mag-focus masyado sa katawan ninyo. To the point na hindi na ninyo, huwag kayong masyado mag-focus sa mga bagay na temporary, doon kayo sa eternal. Ang tanong, ano ba talaga ang magpapatatag sa atin kapag tayo ay umidad na? Walang masama mag-vitamins, walang masama mag-exercise. Pero yung mga tinatanim mo sa good times mo, siguraduhin mo mapapakinabangan mo sa bad times. Imaginein mo yung bahay kahit gaano kaganda. Sino dito nagpa-renovate ng bahay, nagpagawa ng bahay? Yung bahay namin dito sa Marikina, almost 30 years ago, ginawa yun. Ang ganda nun, bagong pintura. Ngayon, luma na siya, may mga tagas na. Pwede mo pa rin naman pagawa. Pero ang point is this, ganun yung katawan natin, no matter how hard you maintain it, it will take its toll. Ibig sabihin, masisira din siya later on. Ulitin ko, baka ma-misinterpret nyo ako, di ko sinabing pabayaan nyo kalusugan ninyo. Ang point, huwag kayong masyadong mag-focus dyan. Bigyan nyo rin ng focus yung inyong spiritual life. Kasi yung kaluluwa nyo, yun yung tatagal for eternity. Anong mangyayari? Inalagaan mo nga yung kilay mo, ganda ng kilay mo, nagpatato ka pa. Ang ganda ng kilay mo, ang ganda ng pisngi mo, naka-blush on ka lagi. Lagi ka naghihilod ng kele-kele, pinaputi mo pa kasi ayaw mong mabash. Pag nagtaas ka sa Facebook, gusto mo maputi. Ang ganda nga ng bahay mo, ang ganda nga ng sasakyan mo, yung kaluluwa mo papunta naman ng impyerno. Ano pwede natin matutunan dyan? Una, pakinggan nyo ito maigi. Accept the reality of aging. Tatanda at lilipas din ako. Kaya sa mga kabataan, tandaan yan. Huwag niyong aasarin yung mga matatanda. Ginawa ko rin yan before. Ngayon, nung na-realize ko, umiidad ako, sabi ko, totoo pala yun, masakit pala. Kaya lagi sa akin sinasabi nung kabiruan kong pastor, alam mo, nung di pa ako pastor, alam mo Paul, tatanda ka rin. Matandang pastor na kasi to eh. Pag nagbibiruan kami, sabi niya, tatanda ka rin. Ha? Ginaganyan mo, binibiro mo akong ganyan. Hindi ko alam, ganun pala yung feeling. Kaya sa mga kabataan, igalang ninyo ang mga matatanda. Accept the reality of aging. Hindi mo mapipigilan yan. O, pakinggan maigi ha. Hindi mo mapipigilan ng pagtanda, pero mapaghahandaan mo. Mapaghahandaan mo ang bad times. Pakinggan nyo maigi ha. Hindi nyo mapipigilan ng bad times. Darating yan. Tatanda ka, lilipas din tayo. Pero pwede mong paghandaan. Hindi dapat katakutan ng bad times. Paghandaan mo. Paano solusyon? Ito, labas mo dyan. Build joy on what will last. Mag-build ka ngayon. Ngayon pa lang, habang nasa good times ka, mag-build ka na ng kaligayahan na tatagal. Yung iba sa atin kasi, yung tao ginawang mundo. Sino dito yung tao ginawang mundo? O, shout out sa mga kabataan, sa Barangka, sa San Roque, yan, sa Cavite, yung mga na-in love, alam mo, ikaw ang mundo ko. Yan. Pambihira, ginawang mundo yung tao. Tapos, nung iniwan siya ng mundo niya, gumuho, lomoha. Kaya sabi ko sa inyo, yung kaligayahan, ibibuild niyan kay Lord. Kasi yung mga minamahal ninyo, pwede kayong iwan. Kahit gaano kabait yan, pwede niyang sadyaing iwanan ka o hindi man sinasadya, may iwan ka niya. Kaya lagi ko nga sinasabi, di ba, sinasabi sa inyo, yung asawa ko, mahal na mahal ko yan. Hindi ko ipagpapalit yan sa kahit anumang sinong babae. Yun. Yan ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Yan yung asawa ko, lalong-lalo na nag-ayos ng kilay lalo. Nako, maniwala kayo. Yan ang pinakamagandang babae sa balat.
Hindi sa balat ng lumpia, sa balat ng ano, ng lupa. Pero maniwala kayo sa akin, trust me, alam niya to. Ang kaligayahan kong pang-eternal kay Lord ko lagi hinahanap. Kasi may mga panahon hindi kami okay ng asawa ko. Pero dahil okay kami ni Lord, masaya pa rin ako. Yan ang point ko sa inyo. Huwag niyong iasa yung kaligayahan niyo sa tao. Huwag niyong iasa yung kaligayahan niyo sa pera. Kasi hindi lahat ng panahon may pera ka. So pag wala ka ng pera, di ka na masaya. Huwag niyong iasa ang kaligayahan niyo sa good health. Kasi hindi lahat ng panahon good health. Yung iba sa atin, ma-hospital ka, ma-ooperahan ka, sasakit ang ulo mo, sasakit ang bewang mo, pero hindi ka sex bomb, ha? Iasa nyo yung kaligayahan nyo sa Diyos. Eh, iba sa atin, Pastor, bakit ganito? Sumunod naman ako kay Lord. Nanumbalik ako kay Lord. Pero kung kailan sumunod ako kay Lord, doon ako dumaan sa problema. Yan sinasabi ko. Lahat ng tao dadaan sa bad times. Ang tanong, ano ang ginawa mo sa good times? Nag-devotion ka ba sa good times? Hindi. Nag-enjoy ako sa pera ko. Ang tanong, nung good times, ano ba ginawa mo? Kaya sabi ko sa inyo, good times pa lang, dapat nag-church ka lagi, nagdi-devotion ka, nakikinig ka sa aral ng pastor mo, sa salita ng Diyos. Kasi darating ang bad times. Kapag ka may exam, paano mo i-apply yung mga tinuro sa'yo? Hindi ka nag-aaral. Di ba? Marami sa atin bumagsak sa exam. Bakit? Tinuturuan ka, di ka nakikinig eh. Tinatanong ni pastor, kailan ka pwede mag-usap tayo? Hindi lang yung basta mag-banding. Kasi gusto ko mag-impart ng word of God sa'yo kasi dadaan ka sa pagsubok. Kaya yung mga nagchat-chat sa akin, pastor, buti na lang nung good times. Nakikinig ako sa inyo, pastor. Sabi ko, bakit? Pastor, kasi yung mga content mo, nakaka-encourage sa akin eh. Nung wala akong problema, pinapakinggan ko siya, tapos nagdi-devotion ako, sumusunod ako sa salita ng Diyos. Pastor, na may problema ako, alam kong may problema ako mabigat, pero may peace. Maniwala kayo, may mga nagchat-chat sa akin. May kapayapaan ako, pastor, sa bad times. Tinanong ko bakit. Sige nga, Aber. Kasi pastor, yung good times, nandun ako kay Lord. Huwag nyo kasing iiwan si Lord pag good times. Iba sa atin, nagkaroon lang ng iPhone, wala na sa church eh. Nagkaroon lang ng trabaho, hindi mo na makausap. Sabi mo sa katabi mo, oy, ikaw ang topic. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang topic. Iba sa atin, pumasa lang sa university, hindi na makausap. Sinagot lang ng girlfriend, pinansin lang ni crush. Nag-heart lang si crush sa social media, hindi na nakipag-usap sa pastor. Nung kinilig, hindi na nakinig. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Invest spiritually while you still can. Habang kaya mo pang magbasa ng Bible, magbasa ka, lalabo mata mo later on. Habang kaya mo pang maglingkod ka na kay Lord. Kaya natutuwa ako sa shoutouts. By the way, gusto ko magpasalamat sa mga may sasakyan, sa mga may SUV na nagbigay sila ng oras nila, pastor. Magbibigay ako ng oras after ng service, magbubuhat kami ng gamit. Kasi ng mga panahon na wala pa silang sasakyan, hindi sila nakapag-serve kay Lord. Sa pamamagitan ng lipat. Ang tawag ko diyan, lipat ministry, hakot ministry. Kaya sa mga may sasakyan, gamitin ninyo sasakyan ninyo panghakot sa mga gamit sa church, hakot sa kaluluwa. Dati hakot ng mga kalokohan eh. Ngayon, pag may sasakyan na kayo, pagamit nyo sa church. Maglingkod kayo, magdasal, gawin mo lumuhod ka kay Lord. Hindi lahat ng panahon makakaluhod ka, magkaka-arthritis ka, tito, tita. Yung faith na itinatanim mo sa best time mo, pakinggan maigi. Dito na ako magtatapos sa point number 2. Yung faith na itinatanim mo sa good times, aanihin mo dapat yan sa bad times. May bad times, ulitin ko po, dadaan tayo lahat sa masamang yugto ng buhay. Walang excuse dyan. Walang pastor dyan. Maniwala kayo, dadaan ako dyan. Ang tanong, ano ginagawa ko sa good times? Puro lang ba ako kamunduhan? O tinataniman ko yung aking spiritual life? Devotion. What's our PLDT? Come on, recite nga natin. Prayer meeting, life group Lord's Day, devotion training. Huwag kayong aalis dyan sa PLDT spiritual discipline yan. Kasi someday magagamit nyo yan. Pastor, buti na lang nakinig ako. Sa PLDT, may pinagdadaanan akong problema. Buti na lang, nakinig ako dun sa PLDT natin. Inaanik po siya ngayon. Ulitin ko kapatid, ang bad time siguradong darating. Kaya habang kaya mo pang lumakad, magtaas ng kamay, gawin mo na. Why? Someday, hindi ka na makakapagtaas ng kamay dahil masakit na katawan mo.
Darating ang araw baka gusto mo pero hindi na pwede. Remember your Creator, not just in good times, but in bad times. Because life is too short to be wasted. And strength is too precious to be misused. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Lastly, verse 6. Sino po dito nabibless sa mensahe ng Panginoon? Good times, bad times, eto matindi. Verse 6. In the end, yan, the valuable jar will break. Mawawasak daw yung jar. The water pot will break. Nung unang panahon sa kanila, yung water pot nila gawa sa clay. Okay? The rope at the well will break. Alam niyo yung sa well, sa balon, 'di ba may ganun 'yon? Yan. Mapuputol yan, mapipigtal yan. Kahit gaano ka brand new yan, mapipigtal yan. You will not get water from the well any longer. Verse 7. So in the end, we will all die. Yan ibig sabihin. People will bury our dead bodies under the ground and our spirits will return to God. Ano yung tatlong crucial na yugto ng buhay natin na dapat kasama natin si Lord at dapat na recognize mo? Good times, malakas ka pa. Bad times. Pangatlo, the break time. Sabi mo nga siya katabi mo, break time. Yung break time, ito po yung oras ng paglisan. Kung ang lahat ay may katapusan. Ayan. Lahat ng bagay may katapusan. Ito yung huling yugto ng buhay natin, yung kamatayan. Dito sa huling bahagi ng Ecclesiastes chapter 12, nagsalita po si Solomon, hindi bilang isang hari, kundi bilang isang tao na napagdaanan niya na ang lahat. He's not just right now, he's no longer talking about his fulfillment and achievements. But as a man, as a human, facing the reality of the end of life. Sabi niya, in the end, the valuable jar will break. Yung organ mo, mag-fail yan. In short, sinasabi lang po ni Solomon, darating po ang oras na kahit anong ingat mo sa katawan mo, kahit gaano ka pakalusog, mababasag rin ang sisidlan ng buhay. Yung spirito natin babalik sa Diyos, yung physical, ililibing sa lupa. Kaya importante na handa ka bago dumating ang break time. Kasi pag dumating po ang break time sa lahat, for those who have ears, let them hear right now. Pakinggan nyo maigi, dito po ako magko-close. Kapag kapatay ka na, wala na pong repentance. Hindi ka na pwede magsisi. Kaya yung sinasabi nila, oy, pag namatay ako, ipagdasal nyo ako para ma-cleanse ako. Real talk po. Wala pong purgatorio. Hindi po totoo ang purgatory. Kasi yung purgatory, ginagamit niya ng iba para pagkaperahan, kasi magbabayad ka para sa prayer. Pangalawa, ginagamit niya ng mga taong ayaw magsisi sa kasalanan. Gusto nila, pag namatay sila, pupunta sila ng langit, pero yung buhay nila sa lupa, malayo sa Diyos. Wala pong purgatorio at ang repentance, hindi po gagawin ng ibang tao para sa'yo. Repentance can only be done by you. Kaya ngayon pa lang magsisi ka na sa mga kasalanan mo kung hindi ka pa bumabalik kay Lord. Pangalawa, na pwede nating matutunan, wala na pong second chance sa kabilang buhay. Wala nang Lord, babawi ako, please lang, ibalik niyo po ako sa lupa. Wala na pong ganon. Kaya kung ginugol mo ang best time mo para sa kapritsuhan, sa kamunduhan, huwag ka nang magtaka sa break time mo. Hindi ka makakapasok sa langit. Kasi ang makakapasok sa langit ay yung mga taong nagsuko na lang kanilang buhay kay Lord. Ang buhay natin dito sa mundo para pong paglalayag. Tandaan po ninyo, may mga taong kailangan, kaya ngayon pa lang, gamitin mo yung panahon mo. Tanungin mo yung sarili mo, kung tatawagin ako ni Lord ngayon, handa ba akong humarap sa Kanya? Diba sa atin, wala po akong mukhang mayaharap kay Lord kasi hindi pa ako handa. Yun ang sinasabi ko. Ngayon pa lang maging handa na kayo. Yung iba sa atin, Pastor, kung sakaling kukunin ako ni Lord, masaya ako. Bakit? I've already repented of my sins and Jesus Christ is my Lord and Savior. May mga tao bang, tanungin kita ngayon, may mga tao bang ngayon sa buhay mo na kailangan mong patawarin? Patawarin mo na sila bago pa mawali ang lahat. May mga tao ba ngayon na gusto mong simulan na ipanalangin? Shoutout sa mga nag-Holy Bean.
May mga bagay bang gusto si Lord na simulan ko ngayon? Pero lagi kong ipinagpapaliban. Tsaka na ako mag-church, tsaka na ako magbibigay, tsaka na ako magsusuko ng buhay ko kay Lord. Huwag mo nang antayin maging huli. Kasi yung mga nagsasabing tsaka na, nawala na. May mga relationship ba kayo na kailangan mong itama? O sa mga mag-girlfriend boyfriend, pakasal na. Ayun, bago pa ako tumanda, pastor ngayon na magpapakasal na ako. Yung iba naman na single, darating na yan, magantay ka na lang. Remember this, ang pinakamagandang paghahanda para sa kamatayan ay ngayon. Habang may buhay ka pa, tanggapin mo na ang Panginoon sa buhay mo. And lastly, let me end with this verse. Sabi po ng verse 8, meaningless. Just the teacher. Everything is meaningless. Bakit? Dahil ang buhay na walang pagsunod sa Diyos, ang buhay na wala sa Diyos, walang kwenta. Dahil ang lahat ng lakas, sigla, at pagkakataon na ginugol mo, labas sa kalooban ng Diyos, meaningless siya. Ang dami mo kang pera, wala ka namang relationship sa Diyos, meaningless. Ang saya mo nga ngayon sa buhay mo, wala naman si Lord, meaningless. Masaya ka nga sa family mo, wala ka namang relationship kay Lord, meaningless yan, kapatid. Gamitin mong yung best time mo para sa Diyos. Upang yung bad times ay maging puno ng kapayapaan. At para pagdating ng iyong kamatayan, masaya kang kaharap kay Lord. Hindi dahil sa good works mo, kundi dahil alam mo may relationship ka sa Diyos. Kapatid, baka wake up call ni Lord kung bakit nangyayari yan sa buhay mo. At kung nakakapakinig ka ngayon, baka ito yung wake up call ni Lord na sinasabi niya, anak, manumbalik ka na sa akin. Sumamba ka na ulit, pupunta ka na sa church. Huwag mo nang gawing excuse na may trabaho ka, busy ka pag linggo. Pumunta ka na sa Sunday sa church. Sa November 9, pumunta ka. Huwag mo na ipagpaliban. Remember your Creator, not tomorrow, not the next day. Remember your Creator now. Ibig sabihin ganito, huwag mong susundin si Lord bukas. Huwag mong susundin si Lord sa makalawa. Sundin mo na siya ngayon. Kaya ang challenge ko sa inyo ngayon, let God fill the days of your youth. Kabataan o sa mga may edad na kalakasan. Bago pa mahuli ang lahat, isuko mo na kay Lord. Manalangin tayo. Sa mga kayang pumikit ang mata, pumikit ka. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito. Panginoon Diyos, salamat sa napakagandang mensahe na ipinagkaloob niyo. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pagkakataong ito, na-realize ko po na lahat ng bagay sa mundo ay meaningless kung wala naman kaming relasyon sa Diyos. Aanhin namin ang magarang bahay, ang magandang kasal, ang magandang pangaralan, ang magandang edukasyon, ang magandang buhay, ang magandang sasakyan, ang magandang motor, ang magandang kalusugan, kung wala naman kaming relasyon sa iyo at hindi naman kami nag-serve sa iyo, walang kwenta ang buhay. Meaningless, just the teacher. Everything is meaningless. Kung ikaw ang tinutukoy na mensaheng ito at napalayo ka sa Diyos, panahon na para bumalik ka. Yung pinagdaanan mong financial problem, health problem, relational problem, and even mental problem, baka tapik ni Lord yan. Sinasabi ng Diyos ngayon, anak, ginagamit ko yung problema mo para bumalik ka sa akin kasi nakalimutan mo na ako. Hindi ka na sumusunod sa akin. Kung ikaw ang tinutukoy ng mensaheng ito, sabihin mo lang, Lord, patawarin niyo ako sa aking mga pagkukulang. Simula ngayon, isinusuko ko muli ang aking buhay at simula po ngayon, gusto kong manumbalik sa inyo at mag-serve sa inyo. Hindi ko sasayangin yung oras ng kabataan ko sa mga bagay ng kamunduhan at mga bagay na ilalayo ko sa inyo. Starting today, Father,
Help me to live for you. Starting today, Father, I surrender my life to you. I acknowledge that I'm a sinner, and I acknowledge that your good works can save me, not my good works. Isuko mo ang buhay mo kay Lord. Sabihin mo, Lord, starting today, sa iyo ako. At susunod ako sa iyo. I'm gonna remember you in the days of my strength, my youth. Salamat po, Panginoon Diyos. Kapatid, kung sinunod mo yung panalangin na yun, gusto ko sabihin sa iyo na congratulations. Ipakita mo yung tunay na panalangin na yan sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. Kasi makikita mo na totoo yung panalangin mo sa Diyos. Sumusunod ka sa Diyos. Hindi ito lip service. This is a full-time service to our Creator up to the last breath of our lives. Purihin ka, nakilain ka. Lord, sa lahat ng nadi-discourage, yakapin niyo po sila. Sa lahat ng may karamdaman, pagalingin niyo po sila. As I lay my hands upon this screen, I am praying and declaring for healing right now in the name of Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan ng ating Panginoon Diyos, ang comfort ng Panginoon Diyos, ang provision ng Panginoon Diyos. As a minister of the gospel, as I lay my hands upon the screen, Lord, hindi tatagos ang kapangyarihan mo kasi yung kapangyarihan mo nandiyan din. Come on somebody. Ikaw ay may pinagdadaan ng mabigat ngayon. Napalayo ka sa Diyos, may pinagdadaanan ka. Tanggapin mo ang kagalingan, ang healing, ang restoration, ang renewal, ang salvation ng Panginoon. Accept Christ. And receive peace right now. Forgiveness and salvation. Come on, habang nananalangin ako, huwag mong pansinin yung mga taong nasa paligid mo, yung ingay ng paligid. Just feel the presence of God reaching your very heart, touching your very heart right now. The Holy Spirit wants to minister to you. Hindi hadlang ang Zoom meeting na ito para hindi ka abutin ng Diyos. Salamat, Panginoon. Lord, iligtas niyo po ang mga kapatid namin na namimiligro ang buhay. Lord, yung mga kapatid po namin na wala pa po sa kawan, na wala pa po sa church, gamitin niyo po yung taong pinagaling ninyo. Gamitin niyo po yung taong nananalangin ngayon para mag-imbita, para sumama sa aming Holy Week. Manalangin, ipag-pray ang tao at i-invite sa church starting November 9. Napakarami pong upuan na available sa darating pong November 9 para sa mga tao pong may imbitahan namin. Pagpalain niyo po ang lahat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Purihin ang Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, God is good. All the time and all the time, God is good. At dahil po dyan, kung naniniwala kayong God is good, wala munang CCR, wala munang tatayo, upo muna. Dadako po tayo sa pangalawa, sa pinaka-importanting part ng ating pong giving. Habang ako po ay nag-exhort, makikita nyo po dyan ang ating QR code at ang GCash number sa comment section. Gusto ko nakalabas na yan kasi para habang nagsasalita ako, tinatouch na ni Lord ang inyong heart. Dadako po tayo sa ating pong pagbibigay. Nakita nyo naman po kanina yung picture ng ating bagong bahay sambahan with all the effort ng inyong pastor, ng inyong pastora, at ng iba pa po natin mga key leaders. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na mahalaga po ang pagbibigay ninyo ngayon. Tuon po sa atin pong renovation. Maniwala kayo, nung nagko-compute kami ni Pastor AJ, umabot po ng 98,000 yung renovation natin. Pera pa po to sa down payment natin. Doon sa rerentahan natin. Umabot po ng 98,000 kasama po ang labor at mga materyales. Ano po sinasabi ko? Ano po ibig ko sabihin? Yan po ang realidad ng gawain ng Panginoon. Pastor, bakit ka may GCash dyan? Kasi po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos libre. Libre ang kaligtasan, libre po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa totoo lang, yung ni-receive yung salita kanina, libre yun. Ano po yung may bayad? May bayad yung labor ng gagawa sa construction. Ang may bayad yung aircon, yung kuryente. Ang may bayad po yung tubig. Ang may bayad po yung monthly pagbibigay po natin sa nagparenta sa atin sa building. Rumerenta po tayo doon sa building. So yun po yung may bayad. Pero yung pagsasalita ko, wala pong bayad dyan. Wala pong bayad yung word of God. Ang may bayad po, that's the reality. May kuryente po tayo. Hindi natin pwede sabihin sa Meralco, oy, anak kami ng Diyos, hindi kami magbabayad. Hindi po. Puputulan po tayo ng kuryente pag hindi nakapagbayad. Ang point is this, yung inyo pong pagbibigay ng inyo pong ikapu o yung inyo pong principle ng 10%,
Hindi po tayo nagbibigay ng 10% ha dahil dun sa Old Testament na sa law. Nagbibigay po tayo bilang principle. Pastor, gusto ko po taasan pa yung 10%. Di go. Basta yun lang po yung pinaka-base natin. Nagbibigay po tayo sa ministry na ito kasi gusto po natin, sino po dito naniniwala, effective po yung ministry natin. Namiministeryoan kayo, natuturuan kayo ng pastor ninyo ng maayos, namiministeryoan, sino dito? Mag-amen kayo. Kung sa tingin ninyo, naniniwala kayo dito sa ministry na ito, taniman ninyo yung ministry natin. Ako po nagsasabi bilang inyo pong minister, bilang inyong pastor, that your GCash na binibigay ninyo, yung inyo pong cash, is in good hands. Nakikita naman po ninyo, nire-report natin yan. Yung camera na ginagamit ko, mamahalin po yun, produkto po yun ng inyong pong pagbibigay. Yung internet connection po na ginagamit natin sa church, produkto po yan ng inyong pong pagbibigay. Kaya po kahit bata ka, pastor, pwede po ba estudyante ako kahit small amount? Oo. Yung 10% ng allowance mo, kunin mo, i-type mo yan kay Lord. Kasi yung type, hindi sa atin yan. Ibinabalik mo lang 10% ng ipinahiram sa iyo ni Lord na pera. Huwag niyong pagdamutan ng Diyos kasi yung 90% sa inyo na nga eh. Yung 10% nga lang ang hinihiling ng Diyos. Ibigay po ninyo. Nandiyan po ang GCash. Ito po. Nandiyan yan. Pati yung natin sa comment section. Ibigay niyo po yan kasi makikita ninyo. Magagamit po yan. Makikita ninyo yung presentation ng church natin. Concert quality. Wow! Concert quality. We have bought many lights. Kasi limited po yung stage natin sa past, di ba, maikli lang. Ngayon, malawak po yung stage natin. Yung location po na nilipatan natin, for all you know, nasa strategic location, nasa sentro po ng Marikina. Kasama po natin yung mga malalaking ibang churches doon. Nandun na rin po tayo. Ibig sabihin, ang pinapasabi ang gustong sabihin ng inyong pastor, hindi biro yung place natin. Kailangan kayo ng simbahan. Huwag niyo pong ipagdamot ng oras at panahon ninyo. Every Sunday lang naman. Rin po ang Panginoon, habang po kayo nagbibigay, gusto ko po sabihin sa inyo, may bonus si Lord sa inyo. Ang mga nagbibigay ng tapat, maniwala kayo para kayo nagtatanim dyan sa kaharian ng Diyos. Dahil natutuwa si Lord sa mga nagtatanim ng tapat ng kanilang mga hard-earned money sa kaharian ng Diyos, maniwala kayo. Kung yung nanay nyo nga pag natutuwa sa inyo, nililibre kayo sa labas eh. Paano pa kaya pag natuwa yung tatay ninyo sa langit? Abangan ninyo ang pagpapala sa mga taong marunong magtanim. Hindi po ako nagtuturo ng prosperity gospel. What I'm trying to point is this. That's biblical prosperity. Ang mga nagtatanim ay umaani. Kaya humanda kayo. Hindi ko kayo tinatakot. Humanda ang mga taong marunong magbigay sa kaharian ng Diyos. Bubuhos ang pagpapala sa inyo. Itataya ko pagpapastor ko dyan. Totoo ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Close your eyes. Bow your head. Panginoon, sa mga nagbibigay po ng tapat, pagpalain niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng opportunity na makapag-acquire ng wealth. Salamat po, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat mga anak po ninyo na nagbibigay ng tapat. Salamat po, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat tao na kahit may pinagdadaanan, Pastor, magbibigay pa rin ako ng tapat. Pastor, kahit may challenge ako financially sa health ko, Lord, magbibigay ako ng tapat sa Panginoon. Lord, pagpalain niyo po yung mga ganyang puso. Yung mga pusong committed. Ang puso, hindi committed ang utak. Lord, tulungan niyo po maunawaan ng mga hindi makaunawa yung patungkol po sa pagbibigay. Lord, we need more givers, not takers in this church. We need more generous givers. That's why I'm challenging you right now. Maniwala ka sa akin. Ibubuhos ni Lord ang pagpapala sa mga taong marunong magbigay sa kanyang gawain. Mark my word. Mark God's word. Breakthrough is coming. In our church, in your personal life, in your business, taniman mo ang kaharian ng Diyos, hindi ka magsisisi. In your health, in your finances. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga taong magbibigay sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Receive your breakthrough as you sow seeds in the kingdom of God. In Jesus' name, lahat po tayo ay mag-amen and amen.